ng Department of Interior and Local Government na sa Metro Manila lang muna ipatutupad ang Safer Cities Initiative sa ngayon. Sa puntong ito, magkakasama natin mismo, DILG Secretary John Vic Remulla. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Salamat po sa pagsingit sa amin. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa lahat. Secretary, ano po ba talaga yung malinaw na direksyon nitong Safer Cities Initiative? May national framework ba o kanya-kanya pa rin po ang LGUs? No, may national framework yan. Ngayon pa lang, nag-craft na kami ng memorandum circular sa lahat ng local chief, local government units na mag-draft na ng kanya-kanyang ordinance para may implement to. We're starting in Metro Manila kasi existing na sa lahat ng LGUs dito eh. But eventually, in the next 10 days, Cebu naman, Bacolod, Davao, lahat ng mga major urban centers natin, we're gonna launch this initiative to make this city safer. Hanggang saan po yung limit ng local autonomy kung ang resulta hindi uniform pa yung batas sa buong bansa? May posibilidad po ba na magkakaroon na ng model ordinances na susundin po ng lahat ng LGUs? Meron na kami, pinapadala na namin yung model ordinances. So we are now asking them to pass their own. Pero 90% of our cities have their own ordinances already. Pero siyempre, ang last dito yung mga municipalities, they have to draft na rin. So it's a lot of work, pero inumpisa na natin and meeting good results. So by pretty soon, buong bansa na ang gagawin namin. Bakit po kailangan ng national approach sa kabila ng sinasabi nyo naman na bumaba po yung kaso ng krimen? Because it's never been unified. Dati, kanya-kanyang, all the ordinances nandiyan na, pero wala nagpapatupad. Everybody has now to be conscious na may ganyan talagang batas sa Pilipinas na kailangan lahat sumunod. Hindi kasi pwedeng anarchy na kanya-kanyang batas to di ba? Wala nang sumusunod. Kailangan matuto silang sumunod ng batas. Mula sa maliliit na bagay hanggang malalaki, the law should be followed. Alam niyo po, kasi simple lang naman yung pinapagawa namin. Bawal mag-inuman sa kalye. Di ba? Basic lang yan di ba? Opo. Bawal naman talaga dapat yan. So now everybody has to be conscious. Bawal yung nag-loiter ng mga bata after a certain time. Bawal yung mag-videoke sa past 10 p.m. Those are simple matters, but it matters a lot to the communities. Pero puntahan ko po din yung mga krimen, may mga residente na nagsasabing tila lumala daw. Sabi ho kasi bumaba, pero nasabi na ilang residente na tila tumaas pa rin yung krimen, kabilang na yung nakawan, lalo na sa nakawan, lalo na raw ho ngayong nagmamahal ang langis at mga bilihin. Ano ang tugon ho nyo rito? Safer Cities Initiative. Kaya nga ganyan ginagawa namin Binabawasan namin tambay sa kalye. Binabawasan na bawal magbunete na umiikot sa city. Bawal pumasok sa tindahan na naka-motorcycle helmet. It goes a long way to make things safer. Plus, yung cops on the beat, nasa kalye na talaga ang police natin, making sure na lahat sumusunod sa mga ordinance. Pero, Cheryl, just to make it clear, we have the lowest crime rate in the since 2014. Na focus crimes almost 20,000 a year. We're now down to 6,000 a year. Pero ang news kasi, the nature of the beast is there. Ang unang tatlong storya niya is always about crime. So it's not, we don't fault the media, but we have to work with them. We are doing our part, and I hope people will realize na we're making the city safer. Linawin lamang po natin, Sec, yung eksaktong saklaw ng pagbabawal ng pag-inom sa kalsada. Pati ba sa harap ng bahay at loob ng iskinita, bawal po ito? Bawal po yan. Basta public space, bawal po mag-inuman. Kung sa loob ng bahay, wala po kaming pakialam dyan. Pero sa labas ng bahay, bawal po, kalye. Opo. Kahit sa tindahan, bawal na po. Bawal mag-inuman sa harap ng sa harap ng sari-sari store. Bawal na rin po yan. Basta yung mga ganyan, hindi na po pwede. Bawal na yung tambay, tapos doon umiinom. Paano? Bawal na po. Opo. Sec, paano kung pribadong lugar pero bukas sa kalsada? Sako po ba ito? Oo, kahit mga subdivision, bawal rin yan. Kasi considered public space yan Di ba? Hindi naman kayo may-ari. The subdivision owns it. Pero kung mga resort, di nga yan, pwede yan. Di ba? Mga hotel, walang problema yan. Pero yung public space, bawal na talaga. Unless may special permit kayo, katulad ng fiesta, doon magkakaroon ng mga permits yan.
Ito naman paglalakad ng topless sa kalsada, gawain na po nating mga It's, Pinoy. it's just, it's an exercise in civility. Pwede naman magsando, di ba? Ayun, kasi So, it's just an exercise in civility. tag-init daw eh. Sek. Eh, kahit tag-init yan, kung makasando ka, hindi naman nakakainit ang katawan by, not even by 1.5 degrees iinit ang katawan mo na nakasando ka. Ano ko ba lang? We're just trying to make, ang aim namin talaga is to make the city more livable, more bearable, and safer. Ayun talaga yan. So yung maliliit na bagay hanggang malaki, like pretty soon, yung open muffler ng mga motorsiklo, babawal na rin namin para yung noise pollution bumaba. Yung mga, siyempre, karaoke, bawal na. Ayun nga po. Maraming mga initiatives dyan na ginagawa namin para maging mas livable ang city. Eh, mahilig tayong magkantahang mga Pinoy, yung video kay ban. Strictly 10 p.m. Pwede naman cut-off eh. po ba kahit weekends? Pwede naman 10, oo, dapat 10 p.m. cut-off na. Magpatulog naman sila, di ba? Eh, pag weekend daw. Pwede naman. Kahit weekend, magpatulog naman sila. Ah, Sige, ganyan talaga yan. May limits tayo, siyempre, di ba? Pag-umpisa kayo mas maaga kung gusto nila. Gusto nila 2 o'clock, mag-gano'n na sila, magkantahan na sila. Pero alas 10, magpatulog naman sila. Eto, may mga humihirit pa, Sek. Kapag naman daw may okasyon, di ba, may pa-party, or tulad ng fiesta, abay, pwede bang automatic Ayun exempted diba, na? pwede naman. Basta ganyan, pwede sila humingi ng special permit. Okay. Diba? Pero nga rin kung mga fiestas, pwede yan kasi once a year. Pero hindi mo pwede lahat ng birthday. Birit Queen, Birit King ang buong Pilipinas. Hindi mo pwede ganyan. We have to put limits and that's what we try to do. Pero pwede pa rin kumuha ng exception. Bibigyan nyo po ng power ang barangay to give exceptions? Yes. Yes, you will give them the leeway na bigyan ng exception. But they have to police it. Diba? Ganun na wala mangyayari. Kaya kung hari fiestas, pwede yan. So, kung hari lamay sa patay, pwede maglagay ng table doon, pero bawal ang inuman. Bawal ang sakla. Diba? Yung mga ganyan, pinapayagan pa rin yan. Pero when it comes to public order, kailangan sumunod lahat sa patakaran. Baka kasi maging issue na, ay, malakas kay Kap, kaya pinayagan. And meron, if in any event, tingin nila may abuse, ask them to call 911. Tumawag sila sa 911, magre-respond talaga ang police. Pero ano rin po yung magiging proseso, Sek, bago hulihin yung mga lumalabag? Pagmumultahin muna ba o kulong agad? May ano yan eh, everything nag-umpisa sa multa hanggang kulong. So, depende na sa discretion ng judge yan o ng barangay captain kung anong gagawin. Like gabi, first night of operation sa Quezon City, 4 agad ang nahuli. Ngayon, warning pa lang sila. Pero in the next few weeks, sisirisoy na talaga namin. Ano po ang proseso naman kapag menor de edad ang sangkot? DSWD sila dadalhin. Sila ang magbabahala dyan. Marami rin po kasing estudyante na minsan nauuwi ng late. Paano po kung lumagpas sa curfew? Papakita lang nila work or school ID nila. Tapos papakita dyan, may schedule naman sila of classes. So may special dispensation para dyan. Katulad sa amin, sa Cavite, ang last shift ng trabaho starts at 10. So uwi yung mga tao doon, 10 o'clock. Iba doon, 18 years old, pakita lang na yung work permit nila, papayagan naman sila. Pero yung mga gang-gang, yung mga rugby boys, yung mga tambay dyan, hahawiin na talaga namin yan. Tama na yung kaguluhan nila. Paano po ninyo imo-monitor kung epektibo ang ordinansang ito? May metrics ba tulad ng pagbaba ng crime rate? Ano yung gagawin po ng DILG sa mga LGU na hindi sumusunod o kulang sa pagpapatupad? The only metric that counts is that people feel safer. So we will have annual surveys or quarterly surveys like kung if it's working or not para makita natin na kasi kami report mababa focus crimes, which is true, mababa ang criminality sa atin. But people still don't feel safe kasi nga in the news, your first 3 stories are always about crime. So people think it's getting bad, but it's actually getting better. So our job is to make them feel good. Hindi namin naawayin ng media. Ang strategy namin, we'll do a better job so people appreciate it. Paano po ninyo maiiwasan yung selective enforcement o pang-aabuso sa pagpapatupad ng ordinansang ito? Wala naman EJK dito. The most you'll do is dadalhin na lang sa presinto diba? Saka naka-body cam naman yung mga police. I asked the citizens in vigilance, kung nakita na abusado, kunin nila sa cellphone nila, tapos i-report kagad sa amin and we will dispense the proper justice
para kung abstado yung mga pulis natin o barangay. May mga reklamo na ang ilang ordinansa po ay nakakaapekto sa kabuhayan gaya ng vendors. Paano po ninyo babalansehin ang safety at livelihood, Sec? Safety first. Then, alam mo, with increased safety, livelihood gets better. So, it follows. Kung di naman pwedeng, ano yan eh, if people feel safer, people go out. People will enjoy themselves more. Pero yung livelihood na yan, there is always a trade-off. I would rather be safe first, then livelihood will eventually get better, for sure. So bawal na po yung mga nagtitinda na mga vendor sa kalsada pag lumagpas na po sa curfew? Paano po Bawal yung... magtinda ng alcohol, siyempre, di ba? Bawal Oo. magtinda ng pulutan sa mga nagiinuman. Yung mga kanyang bawal na yan. Pero there's nothing wrong na bukas pa rin yung mga tindahan, di ba? Hindi man pwede magbawal yan. Paano po masisigurong hindi nalalabag ang karapatang pantao sa ilalim ng mas mahigpit na ordinansa? Again, your phone is your best defense. Videohan niyo kung abusado yung mga pulis. I-report kagad sa amin. Siguro po, magkailan ito talaga ipatutupad strictly? Dito po muna no, sa NCR, Sec. At ano po ang mensahe, Yes. paalala natin sa mga Eventually, kababayan natin? Mga kababayan, ginagawa lang natin na mas kahit paano maibsan natin yung kriminalidad dito sa kalye. Nag-uumpisa sa maliit, dadating sa malaki. Kaya yung mga inuman na yan, dyan nag-uumpisa ba sa gulo. Yung mga inuman na yan, dyan nag-uumpisa ang sexual harassment. Yung mga batang mga pakalat-kalat, natututo magloko. Lahat yan, itiisin nyo na gagawin namin lahat para patupad ang batas. But we assure you that it's for the betterment of the community. Para sa bayan to. Para maging safe para safe ang lansangan. Para safe ang mga buhay-biyahe. Imagine mo magulang na araw-araw anak nila nagkatrabaho. Alam nila na makakauwi ng balay ng anak nila dahil mas maganda ang enforcement namin ng batas. Marami pong salamat sa inyong oras, DILG Secretary John Vic Remulla.